Ito po ang huling Sunday natin ng 2024, no? Isang meaningful na taon marahil para sa marami sa atin. At para sa atin naman ay nintay na natin sigurong matapos itong taon na ito, siguro dahil sa dami ng paghihirap na ating dinanas sa taong nakaraan. Gayon naman mga kapatid, ang ating kagalakan sa ating pananampalataya na tayo na kay Kristo Jesus ay mayroong posibilidad, mayroong pagkakataon na magkaroon ng isang bagong pagsisimula. At yan ang paksa, yan po ang pakay at layunin ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Ang ating pong outline, kung mapapansin po ninyo, wala po tayong separate na Tagalog outline. So kung bubuksan po ninyo ang inyong bulletin, ang ifa-flash po sa ating screen ay ang English outline. Ang title po ng ating mensahe ay Proclaiming the Year of the Lord's Favor, ang pamamahayag ng taon ng kagandahang loob ng ating Panginoon. At ang ating pag-aaralang teksto ay nasa Isaiah 61 verses 1 and 2 at Luke 4:18 to 19. Bilang panimula, papaliwanag ko muna ang konteksto ng ating talatang pag-aaralan. Makikita itong talatang ito sa section ng aklat ni Isaiah na ang section po na ito ay mula sa chapter 58 hanggang 66. Doon po napapaloob ang mga propesiya para sa hinaharap na kalwalhatian ng bayang Israel. At yung pong mas malapit na konteksto nito sa chapter 61 at 62, ang konteksto po niya ay inilalarawan dito ang Israel pagkatapos bigyan ng kaligtasan ng Panginoon ang bayang ito. Kung inyong alalahanin, ang aklat ng Isaiah po ay merong 66 chapters. Ito po ay nahahati sa dalawa. Chapters 1 to 39, kung saan tinutukoy ni Isaiah yung sitwasyon ng Judah, dahil si Isaiah po ay propetang pinadala ng Diyos para sa Judah, yung southern kingdom. Naalala nyo, no? Southern kingdom, Judah at Benjamin. Si Isaiah po ay pinadala sa kanya at siya ay nagministeryo sa kanila sa loob ng 739 BC hanggang mga 686 BC. So mga 700 years bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga talatang ating binabasa. At doon sa pangalawang bahagi ng Isaiah, chapter 40 hanggang 66, ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. No? At yung section na ating pag-aaralan ay patungkol sa Israel at kung paano siya iniligtas ng ating Panginoon at kung paano siya pinangakuan ng kalwalhatian na bumalik, na magkaroon ng bagong simulain ang bayang Israel. Yun po ang konteksto nito. Ano naman ang nilalaman ng ating talata na pag-aaralan? Bilang isang summary, napapaloob dito ang mandato at ang misyon ng Mesiyas. The mandate and the mission of the Messiah. Kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawing misyon. Kung ano ang kanyang mga tungkulin, ano ang gagawin niya sa kanyang misyon. At yun ay ang pagdala ng pagbabago ng buhay na dumarating sa kanyang pagdatal, sa kanyang pagdating. Ang kanyang pagdating sa mundo, ang kanyang pagdating sa buhay ng isang tao ay nagdadala ng pagbabagong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Alam na alam po natin itong tekstong ito. Sa Romans chapter 6 verse 4, ang sabi doon, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Sa ating pananampalatayang Kristiyano, mayroon pong pagkakataon na tayo ay magkaroon ng bagong buhay, ng bagong simulain, hindi lang basta-basta bagong taon.
Marahil, marami sa atin, yung konteksto ng mensaheng ito, pinakikinggan niyo itong mensaheng ito at nagdaan na kayo sa maraming bagyo ng buhay sa 2024. Una sa lahat, marami talagang bagyong nagdaan noong 2024. Sa bilang ko po, 5 malalakas na bagyo ang dumaan sa ating bansa sa 2024. Dapat siguro, nasasanay na tayo dahil tayo ay tumatanggap ng 20 hanggang 25 na malalakas na typhoon sa Pilipinas taon-taon. Pero hindi lang po bagyo ng klima ang naranasan ng iba sa atin. Marahil ang iba sa atin nakaranas ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, ng dala ng masamang ekonomiya o masamang negosyo o di kaya nagsara na negosyo o di kaya ay nawalan ng hanap buhay o di kaya ay mga paghihirap sa ating mga kaugnayan, sa ating relationships, sa ating pamilya, o ng dala ng karamdaman. Marami pong pagsubok na ganyan. At hinihintay na natin na matapos na ang taon. Kasi para sa atin, ang bagong taon ay bagong buhay. May bagong pag-asa. Lalo na po sa pag-aaralan nating propesiya ni Isaiah sa hapong ito. Ang dala po niya ay ang pamamahayag ng taon ng kagandang loob ng ating Panginoon. Inaanunsyo po ng hari ng mga hari ang pagdating ng bagong taong ito. So tingnan po muna natin yung the mandate of the Anointed One, ang mandato ng hinirang ng Diyos. Una sa lahat, ang mandato na ito ay galing sa Trinity, from the Trinity. No? Makikita niyo yung first verse ng chapter 61 ng Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me. Bakas na bakas po dito sa talatang ito ang 3 persona ng Trinity. Nandoon ang Spirit, nandoon ang Lord God, nandoon ang Lord, si Yahweh, at nandoon yung me. At yung me dito ay si Kristo Jesus. Nung una nilang binasa to ni Isaiah at ng mga tao ng Israel noong ito'y sinulat, hindi nila marahil naunawaan ang konsepto ng Trinity. Kahit na ito ay nakikita sa Scripture kahit na mula pa nung umpisa. Sa Genesis 1:26, nung gagawin na ng Diyos ang tao, ang lalaki at babae, ang sabi niya, let us make man in our image. Plural po, let us make man. Nung nahulog ang lalaki at babae sa kasalanan, sa Genesis 3:22, ang sabi ng Diyos, and the man has become like one of us. One of us. Plural muli. So mula pa nung umpisa, meron na pong konsepto ng Trinity na tinuturo ang Biblia. Marahil mga kapatid, hindi pa nakuha ng nakabasa nitong propesiya na ito ang tinutukoy na Trinity ng ating Panginoon. Ngunit, nung binasa ito ni Kristo Jesus doon sa sinagoga sa Nazareth, yung binasa natin sa Luke chapter 4, binasa niya yon sa kanyang home synagogue, sa kanyang home church, sa bayan ng Nazareth. At ito ay binasa niya pagkatapos ng kanyang baptism. At alam naman natin kung ano nangyari at kung sino ang nagpakita sa kanyang baptism. Ang sabi sa Matthew chapter 3 verse 16, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Nandun po ang Ama, nandun po ang Anak, nandun po ang Espiritu Santo sa kanyang bautismo. Ang apostol na si Pedro, ito po din po ay binahagi niya at pinahayag niya nung nagpunta siya po dun sa household ni Cornelius. Yung pong Roman centurion na kanyang dinalaw dahil ginawa ng paraan na magkita sila ng Panginoon.
Sa Acts chapter 10 ang kwentong ito. At sa Acts chapter 10 verse 38, ang wika doon ay ganito. How God, sabi ni Pedro na isinulat ni Lucas, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. How God the Father anointed Jesus of Nazareth, the Son, with the Holy Spirit, the Spirit, and with power. So yung konsepto po ng Trinity ay malinaw sa Scriptures. Ang mandato po na ito ay galing sa pinakamataas na otoridad. Ang tatlong persona ng ating triune God. No? At ito ay alinsunod sa katotohanan na ang ating kaligtasan ay gawain ng tatlong persona ng kadyusan natin. Gawain ng tatlong persona ng kadyusan. Saan natin makikita ito? Titus chapter 3, verses 4 to 6. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, so si God the Father yon, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, ang diwang banal, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Ang anak. Ang Ama, ang diwang banal, at ang anak ay nag-collude para tayo ay iligtas. Ang kaligtasan ng mga makasalanan ay isang napaka-importanting gawain na ang ating triune God na mula pa sa bago pa nag-umpisa ang lahat, from eternity past, gumawa siya ng isang covenant sa kanilang tatlo sa loob ng Godhead. Nagkaroon sila ng plano, ay covenant of grace. Ang sabi doon ng covenant na yun, the Father will ordain salvation, the Son will procure it, and the Spirit will apply it to all who would believe. Ulitin ko po, inordina ng Ama ang ating kaligtasan, tinubos ng Anak ang ating kaligtasan, at in-apply ng Diwang Banal ang ating kaligtasan sa ating mga puso. Gawa ng Ama, gawa ng Anak, gawa ng Espiritu Santo. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 2, makikita din po natin yung tatlong persona dito. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God, ang Diyos Ama, God the Father, in the sanctification of the Spirit, Diyos na Espiritu Santo, for obedience to Jesus Christ, Diyos na Anak, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. So, ang otoridad ng mandato ng hinirang ng Diyos, ang mandate na ito ay nagmula sa God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Napaka-importante po, therefore, ng assignment na ito. Para kanino? Sino ang binigyan ng mandato? For the servant. No? Pansinin po ninyo, dun sa binasa natin, sa chapter 1, verse 1 ng chapter 61, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. Meron pong binabanggit na me. Sino po yung me na yon? Kasi siya po yung anointed one. Siya po ang inutusan ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit na gawin itong mission na ito. Itong mission na dalhin ang kagandahang loob, ang grasya ng Diyos sa lahat ng makasalanan. Sino itong me na ito? Ngayon, malinaw siguro dun sa perspektibo ng original na bumasa ng Isaiah, na si Isaiah ito. Kasi siya ang propeta. Siya ang sumulat eh. So nung sinabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me is Isaiah. No? Pero malinaw din sa ibang mga talata
sa aklat ni Isaiah na hindi pwedeng si Isaiah ito sapagkat siya ay hinalihan ng Espiritu Santo at binigyang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos sa pag-uutos ng Ama. So hindi lang ito si Isaiah kasi hindi niya kayang sabihin yung mga gagawin ng Messiah dito. So si Messiah ito, hindi si Isaiah. No? Tignan po natin sa ibang verses sa Isaiah. Siya mismo ang sumulat, Isaiah 11 verses 1 to 5. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Sino po si Jesse? Si Jesse ang ama ni David. Sino si David? Siya po ang pinanggalingan ni Jesus. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Magmula kay Abraham hanggang kay David, magmula kay David hanggang kay Jesus, magmula kay David hanggang kay Jesus. So si Jesus ay nagmula kay Abraham at kay David. Si Jesse po ang tatay ni David. So sabi sa Isaiah 11:1, there shall come forth a shoot from the stump sa pamilya ni Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Tapos dinidescribe ko anong gagawin ng Espiritu Santo sa kanya. So hindi pwedeng si Isaiah ito. Ang tinutukoy dito sa me ay ang Mesias. Sabi sa Isaiah 42:1, behold my servant whom I uphold, my chosen, my anointed one, ang aking hinirang, ang aking pinili, ang Mesiah. No? Ang Messiah, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, and he will bring forth justice to the nations. So hindi po si Isaiah ito po ang Mesias. Sa Isaiah 49 verse 1 to 7, babasahin ko po siguro yung verse 6 para mas malinaw. Sabi doon, he says, it is too light a thing that you should be my servant. So ito yung servant ng Panginoon na kanyang hinirang sa chapter 42, sa chapter 49. At hinihirang niya dito, it is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. Sino ba ang magliligtas sa Jacob? Sino ba ang magtataguyod sa Israel? Walang iba kundi ang Mesias. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach the end of the earth. Si Kristo Jesus po yun. So sa verse 1 ng chapter 61, yung pong me doon, yung binigyan ng assignment ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ay si God the Son, ang Mesias na si Jesus. Ngayon, alam natin, kung di man tayo nabuhay sa panahon ni Isaiah, at hindi natin nabasa yung ibang verses na ito sa Isaiah, alam natin ngayon sapagkat nabasa na natin ang Gospel of Luke. Sa Gospel of Luke, chapter 4, verse 20, pagkatapos binasa ni Jesus, di ba napunta siya sa kanyang home synagogue sa Nazareth during one of the Sabbath days. At during one of the Sabbath worship services, parang ganito, nagkaroon sila ng pagbasa mula sa batas, pagbasa mula sa mga propeta. At pagdating dun sa scripture reading, binuksan niya ang scroll ni Isaiah sa Isaiah 61 verses 1 and 2. At binasa niya yung pinag-aaralan natin ngayon. Sinabi niya, he has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Period. And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. At sinabi niya, today the scripture has been fulfilled in your hearing. Si Jesus ito, ni-record ni Luke. So alam natin, dun sa record ni Luke na yon, na sa sinagoga sa Nazareth, sinabi ni Jesus, na ako yan, ako yung tinutukoy na me. Sa chapter 61, verse 1 ng Isaiah. Yung me dyan ay ako, si Jesus. Ako ang nagtupad ng propesiyang yan.
Ngayon, isang prinsipyo sa Old Testament prophecy, yung parang nakikita ng propeta ay dalawang bundok. Pero kung minsan, pag tinatanaw natin sa malayo ang dalawang bundok, parang iisang bundok lang ang ating nakikita. Hindi natin nakikita yung malawak na valley na nasa gitna ng dalawang bundok. Parang ganun po itong propesiya na ito. Merong fulfillment sa panahon ni Isaiah at meron ding mas malawak, mas maluwalhating fulfillment sa panahon ni Jesus. Isang bundok na nakikita niya mas malapit at isang mas malayong bundok na hindi niya naanino at hindi niya nakikita yung valley na nasa gitna. Yun po ay ang panahon between the first advent at yung second advent ni Kristo Jesus. Isa pong tanggap na prinsipyo ng propesiya iyan. So, alam natin, para sa mga bumasa nung una nito sa Isaiah, ang fulfillment nito, ang pagtupad na ito, ay yung pagbalik ng mga exile sa Jerusalem. Naalala nyo, nung nagbigay ng prophecy si Isaiah, binigay niya bilang isang pagdidisiplina sa Israel, sa Judah. No? Sabi niya, dahil sa inyong mga kasalanan, kayo ay dadalhin sa exile. Hindi pa sila nadadala sa exile at ganun nga nangyari sa kanila. At sila ay na-exile. At doon sa kanilang pagka-exile, dito pa rin sa aklat ng Isaiah, bagaman merong mga salita ng kanyang paghuhusga para sa bayang Israel na sila ay mapupunta sa exile, meron ding pagsasalita ang Diyos dito ng pag-asa. Isang mensahe ng pag-asa. Isa ito doon. Isa ito sa mensahe ng pag-asa. Alam natin din mula sa aklat ni Isaiah na ang pagbabalik ng Jerusalem mula sa exile, ang pagbabalik ng Judah sa Jerusalem mula sa exile, ay gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng isang Persian king na nagngangalang Cyrus. At siya ang gagamitin ng Diyos, isang pagano, isang hentil, hindi po siya Jewish king, siya ay gagamitin ng Diyos para maging instrumento na bumalik ang exiled people sa Jerusalem. Ang kwento pong yan, makikita natin sa 2 Chronicles, sa last chapter, sa Ezra at sa Nehemiah. Meron 3 pagbabalik sa Jerusalem, sa ilalim ni Zerubbabel, sa ilalim ni Ezra, at sa ilalim ni Nehemiah. Si Zerubbabel ang nagtaguyod ng community doon sa pamamagitan ng si Zerubbabel na i-rebuild nila ang templo. Nung si Ezra ay nandun, na-rebuild niya ang spiritual life ng community sa Jerusalem. Si Nehemiah naman, na-rebuild niya yung wall. So yun ang fulfillment, partial fulfillment, ng mga salita ni Isaiah dito. So, ang mandatong ito ay galing sa Triune God, binigay sa Messiah, para sa mga nahihirapan, for the afflicted. Kasi ang sabi sa verse 1, to bring good news to the poor. Yun po ang kanyang mission. Anong mission ng Messiah? To bring good news to the poor. Yung salita pong poor dito ay afflicted kaya maganda po sa Tagalog no? Kasi sa English, poor ay poor. Poor, akala natin economically poor. Pero sa Tagalog, pag translate nyo ito ay ang pagdala ng mabuting balita para sa mga nahihirapan. Yung nahihirapan, not necessarily economically poor. Pero yung nahihirapan, afflicted, merong dinadanas na paghihirap. Sa kanyang original na context, ng panahon ni Isaiah, o doon sa konteksto ng kanyang mga unang sinulatan, ang good news dito ay hindi yung gospel of salvation. Ang good news dito ay yung good news na sila ay ibabalik sa Jerusalem. Yun po ang good news. So nung binasa nila ito, to bring good news to the poor, ganun po ang unawa nila. No? Hindi po ito yung salvation. Ang salvation para sa kanila ay sila yung ma-restore sa kanilang bayan. Sila ay makabalik sa kanilang Jerusalem, na makita nila muli ang templo, na maitayo nila muli ang kanilang mga komunidad. Nangyari po yun. Hinulaan po yun ni Isaiah, pinrophesy po niya yun.
Isaiah 40 verse 9, sabi niya, go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Meron pong Mesiyas na dadalhin ng Panginoon, siya ay darating at sila ay ibabalik. Sila ay i-restore. Hindi lang sa kanilang minamahal na Jerusalem, pero i-restore yung kanilang national pride. Sila ang pinakamatingkad na kingdom noon. Nawala lahat yon dahil sa kanilang pagkakasala. Sabi sa Isaiah 41:27, I was the first to say to Zion, behold, here they are, and I give to Jerusalem a herald of good news. Sabi sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Ang good news po, i-restore kayo ng Panginoon. Oo nga, kayo ay didisiplinahin dahil sa inyong mga pagkakasala. Pero hindi kayo mawawalan ng pag-asa because darating ang isang araw, ibabalik kayo ng Panginoon. Bibigyan niya kayo ng isang bagong simula. Sa Psalm 25:16-18, itong bagong simula na ito, itong good news na ito, ay ang kanilang salvation, forgiveness of sin. Sabi sa Psalm 25:16-18 ay ganito, turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Ako'y nahihirapan. The troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction, ang lahat ng aking paghihirap, and my trouble, ang lahat ng aking mga pinapasan, and forgive all my sins. So para sa bayang Israel, ang good news po ay salvation. Pero para sa kanila, ang salvation po ay ma-restore ang kanilang national pride. Hindi ba nung nag-appear ang ating Panginoon, nung dumating siya, gusto siyang itaguyod na kanilang king. Sapagat kung ito ang Mesiyas, ang alam namin sa Mesiyas, ang gagawin niya, i-restore niya yung kingdom of David. At ang kingdom of David, ang pinakamalaki, pinakamalawak na kingdom ng Israel. Bago nahati-hati ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero para sa atin ngayon, yung good news for the poor. Dahil binasa din po ito ni Jesus sa Luke chapter 4. Alam natin na merong ibang kahulugan ito. Merong ibang good news ito. Ito ay ang good news of salvation by grace through faith. Ang sabi niya sa Luke chapter 5 verses 32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Siya ay dumating upang tawagin na manumbalik ang lahat ng mga makasalanan. Kaya siya nagbigay ng pangako sa John 3:16, for whosoever believeth in me shall not perish but have eternal life. Kaya naman si Apostle Paul, sabi niya sa Ephesians 2, kahit na tayo are dead in our trespasses and sins. But God, because of His great mercy and love for us, made us alive in Christ. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. Yan po ang good news to the poor. Yan po ang good news sa lahat ng nahihirapang lubha dahil sa ating mga kasalanan at dahil sa ating pagkakahiwalay sa Diyos. So yan po ang misyon. Yan po ang mandato ng hinirang ng Diyos, to bring the good news to the poor. Pero pansinin nyo na dinitalye po ni Isaiah ang misyon nitong hinirang ng Diyos. Ang sabi niya doon, to bring good news to the poor. Meron po ba kayong nakikitang punctuation mark pagkatapos ng word na poor? Wala po sa screen. Huwag niyo hanapin sa screen. Hanapin niyo sa Biblia niyo. No? Kaya pinabubuksan ko sa inyo ang mga Biblia niyo no? Ang sabi doon, to bring good news to the poor, ano yung punctuation mark? Semicolon. Ano ibig sabihin ng semicolon? Merong mga detalyeng susunod. Ano yung detalyeng susunod? Ito, titignan natin isa-isa. Meron pong 5
na detalye yung kanyang misyon. Number 1, to mend broken hearts. Pagalingin ang mga basag at durog na puso. Hindi durog dahil sa pag-ibig na hindi nakuha, kundi durog dahil sa layo natin sa Panginoong Diyos. He has sent me to bind up the broken-hearted. Para sa mga tao ng panahon ni Isaiah, ito po ay maunawaan na isang pagtukoy sa mga buhay na nasira, buhay ng mga tao ng Israel at Judah na napunta sa exile bilang mga alipin at bilang mga preso ng kanilang mga taga-alipin. Sa Psalm 37 verses 1 to 4, makikita po natin sa awit na ito ang kanilang pagnanasa na makabalik ang broken-heartedness po nila. Ang sabi doon, by the waters of Babylon. So nasa exile po sila. Nandun po sila sa Babylon. There we sat down and wept when we remembered Zion. On the willows there we hung up our lyres. For there our captors required of us songs, and our tormentors mirth. Pinagtatawanan sila ng mga umuusig sa kanila, saying, sing us one of the songs of Zion. Pero sabi nila, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Yan po ang kanilang broken heart. Ang Mesias po, ang good news na dadalhin niya involves the mending of these broken hearts. Para sa atin ngayon, ito po ay isang malaking paghihikayat para doon sa atin na lubhang nabibigatan. Mga afflicted, yung mga nahihirapan, yung mga napapasailalim sa pagsubok at paghihirap ng buhay. At kung minsan humihiyaw tayo sa Panginoon, hanggang kailan ba ito, O Diyos? Hanggang kailan ba ako magsasuffer? Hanggang kailan ba itong paghihirap ng aking disease, ng aking sakit, ng aking kawalan, ng aking tinatangkilik, ng pagsara ng aking negosyo? Kailan ba ito? Hanggang kailan ba ito, Panginoon? May pangako ang Diyos. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4, verses 12 to 14 ay ganito. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Huwag kayo magtaka, yun ang sinasabi ni Pedro. Kung kayo'y naghihirap, kung kayo'y sinusubok, huwag kayo magtaka. Hindi yan strange para sa ating mga mananampalataya. Sapagkat ang lahat ng mananampalataya ay sinusubok ng Diyos, pinapatibay ng Diyos, pinalalakas ng Diyos, at ang kanyang pagpapatibay ay nag-i-involve ng suffering. Pero may pangako. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Mga kapatid, saglit lang ang ating paghihirap sa buhay na ito. At ang buhay na ating dadatnan naman ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggang kasayahan. Buhay na walang hanggang kagalakan sa piling ng ating Panginoon. So, yun ang kanyang isang misyon, to mend broken hearts. Pangalawa, to free those who are enslaved. Palayain ang mga naaalipin, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison of those who are bound. Muli, para sa mga tao ng panahon ni Isaiah, ito ay isang consistent message of hope. Para sa kanila, ito ang kanilang pag-asa na ang kanilang bayan ay ililigtas ng Diyos. Sa Isaiah 45:11 to 13, thus says the Lord, the Holy One of Israel, and the one who formed him, ask me of things to come. Will you command me concerning my children, the work of my hands? Kaya nyo bang gawin ang kaya kong gawin? I made the earth and created man on it. It was my hand. It was my hands that stretched out the heavens, and I commanded all their hosts. I have steered him up in righteousness. Sino yung him? Si Cyrus. Diba? Isaiah 45, pinili niya si Cyrus para palayain ng Israel. Sabi ng Diyos sa verse 13 ng chapter na yun, I have steered him up in righteousness, and I will make all his ways level. Bibigyan ko siya ng progress. He shall build my city, set my exiles free, sabi niya. So ito ang good news. Ito ang good news. He will free yung lahat ng mga nakulong.
yung lahat ng mga na-exile. At ito ay isang consistent theme sa buhay ng Israel. Hinahanap nila palagi ang kanilang freedom. Yung day na ang Panginoon ay ililigtas sila at sila ay palalayain. Psalm 146 verses 5 to 7 ay sinasabi din yon. Para sa atin naman, na niligtas na ni Kristo Jesus sa ating panahon ngayon. Ang ibig po sabihin nitong freedom na ito ay freedom from sin. Sa Romans chapter 6 verse 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died, meaning died to sin, has been set free from sin. So para sa atin, ito pong freedom na ito, freedom from enslavement from sin. Pangatlo, to usher in God's grace. Sabi niya, to proclaim the year of the Lord's favor. Nung sinabi po ito ng propeta, ang napunta sa isip ng mga taga-Israel, ng mga taga-Juda, ay yung nasa batas ni Moises tungkol sa year of the Jubilee. Kasi yun ang kanilang iniisip na the year of the Lord's favor. So nung sinabi ito na Isaiah, na idideklara ng hari ng mga hari, ng Mesias ng Diyos, ng pinili ng Diyos, na idideklara niya ang pagdating ng taon ng kagandang loob ng Panginoon, ang kanilang naisip, Leviticus 25. Doon po sa chapter na yon ang lahat ng ating malalaman tungkol sa year of the Jubilee. Pero sa verse 10, ganito po ang summary. And you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you when each of you shall return to his property and each of you shall return to his clan. Ayon sa batas ni Moises, na binigay ng Diyos kay Moises, ang mga Israelita kailangan nila ipahinga yung lupa every 7th year. So year 1, 2, 3, 4, 5, 6, magtatanim sila. Year 7, walang tanim. Papahinga nila ang lupa. At payayabungin ng Panginoon ang harvest nila ng year 6 para meron silang pagkain hanggang year 7. After the 49th year, yung ikapitong Sabbath year, so 7 times 7, 49th year. After that Sabbath year, on the Day of Atonement, Yom Kippur, they would sound the trumpet to announce the start of the 50th year. So patutunugin nila ang ang trompeta. Ang Tagalog po kasi talaga ng trumpet, pakakak, no? Pero sige na, trompeta. Patutunugin nila ang trompeta. At yun po ay pag-anunsyo na umpisa na ng Year of the Jubilee. Ano mangyayari doon? Doon sa taon na yon, ipapahinga nila muli ang lupa. So 49th year, ipapahinga nila ang lupa. 50th year, ipapahinga nila ulit ang lupa. Pero magpo-provide ng Diyos sa kanila para hindi sila kailangan magtrabaho at magtanim. At ang kailangan nilang lang gawin ay magpahinga, manambahan sa Diyos at alalahanin ang kanyang mga pagpapala sa kanila. Yun ang 50th year. Yun ang year of the Lord's favor. Doon sa taon na yun, lahat ng mga nakulong, palalayain. Lahat nung ibinigay ang kanilang lupa dahil sila ay nabaon sa utang, ibabalik ang lupa. Lahat nung mga nahiwalay sa kanilang mga pamilya, ibabalik sa kanilang mga pamilya. Sa makatuwid mga kapatid, ayon nga sa ating mga Tagalog, ulitan mga kapatid. Isang bagong simula ang Year of the Jubilee. Para doon sa mga Israelita noong panahon ni Isaiah, na hinaharap pa lang nila ang exile, no? Ito po ay isang mensahe ng pag-asa. Isang pagpapaalala na ang Diyos is a God of second chances. Ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng kagandaang loob, the year of the Lord's favor, upang sila ay makapag-umpisa muli. Yung pang ang kanilang inaasahan sa year of the Lord. Ngunit, hindi nila sinunod ang batas. Hindi nila sinunod ang Sabbath year. Alam niyo kung gaano kahaba nila hindi sinunod? 490 years. 490 years.
Sa makatuwid, magmula nung binigay yung batas, hanggang sa sila ay na-exile, hindi nila sinunod kahit minsan ang ordinansa o ang batas ng Diyos na ipahinga ang lupa. So 490 years. Paano ko alam na 490 years? Ito, i-explain ko sa inyo yung math, no? Ang sabi kasi ng 2 Chronicles 36, chapter 36:21, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed its Sabbaths. Ilan Sabbaths po ang hindi nila sinunod? 70. Ang isang Sabbath is 7 years. So 70 times 7 is 490 years. 490 years, meron pong 10 year of the Jubilee na hindi rin nila sinunod. Nagigets niyo kung gaano ka galit na ang Diyos sa Israel? Kaya naman sila in-exile. Pero para sa atin ngayon, mga kapatid, tayo na nakakita na nung kanyang unang pagdatal. Tayo na nakita na ang kanyang natapos na gawain sa krus. Ito ang araw ng ating kaligtasan. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, for he says, in a favorable time, I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. So yung proclamation of the year of the Lord is the proclamation of the Lord's salvation. Kailan po yun? Now. Kailan po tayo dapat maligtas? Now. Kailan po natin dapat tanggapin ang pananampalataya kay Kristo Jesus para tayo maligtas? Now. Ngayon ang araw ng inyong kaligtasan, sabi ng Biblia. The year of the Jubilee for us, ang larawan na ito ng year of the Jubilee ay ang katauhan at ang gawain ni Kristo Jesus. The person and work of Christ. Para sa lahat ng mga nakulong, na enslaved ng kasalanan, ay mapalaya mula sa kasalanan. Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. So sa atin, ang year of the Jubilee, si Kristo Jesus, is freedom from sin. Para sa atin na nawala na ng mana sa ating Diyos sa langit dahil sa ating pagkakasala, nalayo na tayo sa kanila. Ang sabi ng declaration ng Lord of the year of the Lord's favor is mababalik sa atin ang ating inheritance. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:3-5, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us. He has caused us. Hindi tayo. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Yan po ang mensahe ng year of the Lord's favor sa atin. At para sa atin na nahiwalay na sa pamilya ng Diyos dahil sa ating pagkakasala. Ayon sa kanyang kagandaang loob, tayo ay maaaring manumbalik. Galatians 4:4-5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Kayo po ba ay naalipin na sa kasalanan? Tanggapin niyo po yung balita ng pagdating ng taon ng kagandaang loob ng Panginoon. Kayo po ba ay nalayo na sa inyong mana sa langit? Tanggapin niyo po ang alok ng ating Diyos na kanyang ipinahayag sa kanyang year of the Lord's favor. Kayo po ba ay nahiwalay na sa inyong spiritual family? Tanggapin niyo po ang kanyang kaligtasan at kayo po ay i-adapt niya bilang kanyang mga sariling anak. Susunod, ang isa pang aspeto ng kanyang good news to the poor is to announce the coming judgment.
Teka muna, Pastor, parang nakakagulat. Magandang balita na sana eh. No? To proclaim the year of the Lord's favor. Pero, merong kasunod. And the day of vengeance of our God. Si Jesus, nung binasa ito niyo sa Luke 4. Binasa natin kanina, di ba? Luke 4:18-19. Saan siya huminto? Sa 19. Anong sabi niya doon? To proclaim the year of the Lord's favor. Anong punctuation mark ang kasunod? Kaya mga kapatid, kahit ang punctuation mark sa Biblia, dapat pinapansin natin. Anong punctuation mark ang kasunod? To proclaim the year of the Lord's favor sa Luke 4:19. Anong punctuation mark? Period. Kaya naman sabi niya, siya ay naupo, ginagay niya doon sa attendant yung scroll at sinabi niya, today the scripture has been fulfilled in your hearing, pointing to himself. So, natapos siya doon sa to proclaim the year of the Lord's favor, period. Balik kayo sa Isaiah 61. Tignan niyo yung verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor. Anong kasunod na punctuation mark? Ay, wala dyan, no? Tignan niyo yung Biblia niyo. Kama! Hindi period. Hindi pa tapos. Hindi tinapos na Jesus. Hindi niya sinabi yung day of God's vengeance. Bakit kaya? Pero dito sa Isaiah, ang mabuting balita na ibibigay sa mga nahihirapan, the good news to the poor includes the day of God's vengeance. Ito ay propesya ng mga propeta sa Old Testament. Isaiah 34:8, sabi doon, for the Lord has a day of vengeance. Micah 5:15, and in anger and wrath I will execute vengeance on the nations that did not obey. Para sa mga tao nung buhay nung panahon ni Isaiah, nung binasa nila ito, nung sila ay na-exile, parang partial fulfillment na ito ng the day of God's vengeance. Pero alam nila na merong future na day of the Lord. Merong future na day of the Lord. Sinabi ng ibang propeta, si propetang Joel, Joel chapter 2, verses 30 to 32. Isi-shortcut ko na lang. Mahirap pala i-shortcut. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. So yung day of God's vengeance, hindi pa fulfilled nung sila ay na-exile. Nung dumating si Jesus, prenoclaim niya ang pagdating ng kanyang paghahari. Sabi niya sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nandito na ako. Nandito na ang paghahari ng Panginoon. Sa akin kayo lumapit. Sa akin kayo manampalataya. Ito ay panahon para kanya iproklama ang posibilidad ng isang bagong simula sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya naman nagbigay siya ng pangako. To whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So kaya huminto si Jesus sa day of the Lord's favor. Pero bakit? Kasi nung binasa niya yun sa Nazareth, meron pa siyang hindi nagagawa para matupad yung propesiya about the day of the Lord's vengeance. Meron pa siyang hindi nagagawa. Ano hindi pa niya nagagawa? Hindi pa siya nakakapunta sa krus. Mga 2 taon pa mahigit bago siya ay makarating sa krus ng Kalbaryo. Upang doon sa krus na iyon, kanyang danasin ang day of God's vengeance. Ang galit, ang puot ng Diyos ay ibinuhos sa kanya sa krus. Na dapat sanay sa atin. Sa kanya ibinuhos. Kaya sa Isaiah, pinrophesy, meron day of God's vengeance. Si Jesus, nung binasa niya sa Nazareth, sa Luke 4, di pa siya nagpupunta sa krus. Hindi pa niya pwedeng sabihin. Sapagkat pupunta pa siya sa krus at doon dadanasin niya ang puot at panunumpa ng Diyos. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Kanyang
sinalo ang day of God's vengeance para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Paano yung hindi mananampalataya sa Kanya? Meron pa rin silang dapat asahan na day of God's vengeance. So mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo'y hindi pa nananampalataya kay Jesus at nais niyong iwasan ang day of God's vengeance, sinalo na ni Jesus para sa atin. Gusto niyo pa bang salubungin ang puot at galit ng Diyos? Sabi sa Revelation 19:15-21, "From His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On His robe and on His thigh He has a name written, King of Kings and Lord of Lords." Grabing pangyayari ito. "And I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who was sitting on the horse and against his army. And the beast was captured, and with it the false prophet who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshipped its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur, and the rest were slain by the sword that came from the mouth of him who was sitting on the horse, and all the birds were gorged with their flesh." Yan ang day of God's vengeance. Kung hindi niyo tatanggapin si Jesus ngayon, yan ang inyong aasahan pagdating ng kanyang paghuhukom. So nangako si Jesus, bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon the day of the Lord's favor. Pero meron ding the day of God's vengeance. Para ngayon, sinalo ko na yan para sa lahat ng mananampalataya sa akin. Yung ayaw manampalataya sa akin, sasaluhin niyo yan sa darating na paghuhukom. Huli sa lahat, to bring joy, to comfort all who mourn. Muli, sa mga original audience ni Isaiah, ito ay message of hope. Ito yung pagbabalik nila sa Israel. Ito ang kaligtasan nila. Ito ang magbibigay ng comfort sa kanila. Yung pagdating ng kanilang Mesiyas. At si Kristo Jesus po iyon. Kaya bago pa siya ipanganak ng kanyang ina, umawit si Maria, alam nyo naman yun, Luke chapter 1, verse 47. Ang sabi niya, "And my spirit rejoices in God, my Savior." Bakit siya nagre-rejoice? Dahil sa salvation na dala ng Panginoong Diyos. Yung Panginoon na yon ay nasa kanyang sinapupunan. Yung batang iyon ay pupunta sa krus para salubungin ang day of God's vengeance para sa kanya. Para sa kanyang pananampalataya sa kanyang sariling anak, siya ay maliligtas. At siya ay nag-rejoice. Yun po ang comfort ng Israel. Ang kanilang salvation. Mga kapatid, ang in-announce ni Kristo Jesus is the day of the Lord's favor, God's grace. The day of God's vengeance, God's justice. Sa krus ng Kalbaryo, nagsalubong ang God's grace at ang God's justice. At doon sa krus na iyon, natupad ni Jesus ang pagbibigay ng God's grace sapagkat sinalo niya ang dapat sana'y ating naranasan. At kanyang natupad ang God's judgment sapagkat sinalo niya ang puot ng Ama laban sa makasalanan. So yung the day of the Lord's favor at the day of the Lord's vengeance ay nasa person and work ng ating Panginoong Jesus. Anong panawagan ko sa inyo sa araw na ito? Kung kayo po ay hindi pa nananampalataya kay Jesus, now is the day of salvation. Today is the year of the Lord's favor. Hindi lang isang bagong linggo, hindi lang isang bagong taon, kundi isang bagong buhay, buhay na walang hanggan. Tatalikuran niyo pa ba ito? Tatalikuran niyo pa ba ang alok ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus? Kung kayo naman ay kay Kristo na, ilan pa, gaano pa karami ang taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo? Ilang mga taong hindi pa nakakakunawa na yung the year of the Lord's favor at the year of the day of God's vengeance ay nagsalubong sa krus ni Kristo Jesus.
Ilan pa ang dapat makarinig na mabuting balita ng kaligtasan? The good news to the poor. Mabuting balita para sa lahat ng nahihirapan dahil sa kanilang pagiging imprisoned by sin, dahil sa kanilang pagkalayo sa Diyos. Ilang pang taong hindi nakakarinig? Ang hamon ko po sa inyo, gawin niyo pong araw-araw na gawain ang i-anunsyo itong the year of the Lord's favor sa lahat ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kaeskwela. Kung gusto niyo, samahan niyo kami every Wednesday. Mag-uumpisa po kami January 9. Ama ba ang bilang ko? 4, 5, 6, 7, 8. January 8. Magre-resume ang Ortigas Community Outreach. Alam niyo, ang Panginoon, tuwing maraming dumarating na volunteers, marami po siyang pinapapasok na bisita. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang problema natin is a supply problem, not a demand problem. Inaamon ko po kayo, marami pa pong hindi nakakaunawa sa mabuting balita na kaligtasan. Maging bahagi tayo ng solusyon, hindi ng problema. Tayo po'y mananalangin, tayo po'y tumayo. O Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito, na ang araw ng inyong kagandaang loob at ang araw ng inyong poot at galit ay nagsalubong sa krus ng aming Panginoong Hesus. At dahil dito, kami ay mayroong kaligtasan. Kami ay mayroong pag-asa magkaroon ng bagong buhay. Hindi lang bagong linggo, hindi lang bagong taon, kundi isang bagong buhay na walang hanggan. Nawa, Panginoon, pasalamatan namin ito at paniwalaan namin ito upang kami ay mapasa iyo nawa ng habang buhay ng walang hanggan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Maraming salamat po.